Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantalang inalis sa pwesto habang iniimbestigahan ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na si Winston Casio. Kasunod yan ang nahulikam na pananampal niya sa Pilipinong empleyado ng sinalakay nilang BPO sa Bataan. Depensa ni Casio, pinapili lang niya ang nambabastos at nang dirty finger sa kanila kung kakasuhan sila o tatanggap ng anyay mahinang mag-asawang sampal. Nakatutok si Salima Refran. Sa gitna ng raid sa BPO sa Bagak Bataan noong 1 linggo, nangyari ang insidenteng ito sa loob ng klinik ng kumpanya. Isang Pilipinong empleyado ang kinakausap noon ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson, Director Winston Casio. Maya-maya, bigla niyang sinampal ng 2 beses ang empleyado. Kinausap pa niya ito uli bago sampalin ng 3 beses. Pero bagong insidenteng ito, mainit na ang tagpo sa cafeteria. Binastos umano ng nasabing lalaki ang mga kawani ng PAOC. Umampa na noon si Casio. Saka kinuha ng mga operatiba ang lalaki. Tingnan niyo po sa camera. Pauuwiin na sana noon ang mga Pilipinong empleyado. Hanggang Monday kayo rito! Wala mauwi Pilipino! Pero pinauwi rin ng nasa 700 Pilipino matapos maproseso pagdating ng hating gabi. Kasunod ng video, tinanggal muna bilang spokesperson ng PAOC si Casio para magbigay daan sa investigasyon ng nangyari. Si Casio nagsumite na rin ng paliwanag sa komisyon. Sabi ko nga, ang binastos mo hindi yung staff, hindi yung bata. This is a legitimate operation. Nung dinerty finger mo kami, ang dinerty finger mo is the Presidential Anti-Organized Crime Commission headed by the President of the Republic of the Philippines. Sabi ko naman doon sa tao, sa Filipino, pare, mahinang mag-asawang sampal na lang para hindi ka na namin kasuhan. Willing ka ba doon? Unjust fixation or mahinang mag-asawang sampal? Pero at the end of the day, I still apologize. That is erroneous on my part. Dapat po, inuloy ko na lang yung kaso. Under administrative suspension ngayon si Casio hanggang sa matapos ang investigasyon ng PAOC. Maaari naman daw maghain ng reklamo ang lalaki sa video para paharapin dito si Casio. At the end of the day, yung ginawa ni Doc, para sa akin, hindi pa rin tama. Na hindi mo kailangan pagbuhatan ng kamay, whether mahina yan o malakas yan, hindi mo pwedeng basta-basta pagbubuhatan ng kamay ang isang tao dahil nagmura siya. Para sa akin, hindi mo pwedeng ituwid ng isang pagkakamali, yung isang maling bagay. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng Central 1 Bataan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Isinuplong ng kanyang mga kamag-anak ang lalaking nagsasyabu umano habang karga ang isang bata. Ibinigay rin nila sa pulisya ang video ng aktong yan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. May karga pang bata ang lalaking ito nang ma-video ang may tila hinihit-hit. Di na namin ipapakita yan mismo, pero siya umano ang tinitira. Ayon sa Navotas Police Drug Enforcement Unit, ikinabahala nila yan, lalo't may kasama siyang bata. Pati po kalusugan ng burang edad na bata, napapahamak. Matitake po ng bata dahil yung usok, halos maliit lang din po yung lugar Maririnig sa video, naggalit siyang sinasabihan ng isang babae, pero di napigil ang lalaking tila naghamon pa. Black, oh. Ano daw Ang block na tinutukoy ay ang police substation na nakakasakop sa kanilang lugar. Ang videong ito, ibinigay sa pulisya ng mismong kaanak ng suspect. Kasi nga po, natatakot na rin siya sa seguridad niya. Dahil pinagbabantaan siya, napapatayin kapag gumamit ng pinagbabawal na droga. Sa isang bypass operation ay inaresto ang lalaki na di tinangging siya ang nasa video. Focus ko na lang po yung ko sa pamilya ko, ma'am. Nai-realize ko po na mali po pala yung ginawa ko. Pero gumagamit ka? Opo. Pagka yung... Pero hindi po ako nagtutulak, ma'am. Huli rin ang kasama niya umano sa pagbebenta ng shabu. Pero giit ng dalawa, nagsashabu lang sila pero hindi nagtutulak nito. Hindi ka sangkot sa drugs?
Dati po nasangkot po. Kailan yung dati? Mga 2019 po. Iginit din ng dalawa na hindi sila nahuli sa buy-bust. Karapatan din naman po nila yan, ma'am. At kumbaga sa korte na lang din po nila ano yung allegation niya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Mahigit 1,000 barangay sa buong bansa ang binabantayan dahil sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa na idudulot ng Bagyong Marce. Nasa Luzon man, uulanin pa rin ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa trough ng bagyo. At nakatutok si Joseph Moro. Ang mga probinsya ng Abra, Ilocos Region, Cagayan Valley kabilang ang Batanes at Cordillera Administrative Region ang mga probinsyang binabantayan ng NDRRMC na posibleng tamaan ng Bagyong Marce. Pero ayon sa DOST Pag-asa, mamayang gabi pa lamang maaaring maramdaman na ang malakas na hangin na dala ng Bagyong Marce sa Ilocos Sur, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Kahawig raw ng tinahak ng Bagyong Leon ang tinatahak ng Bagyong Marce at dahil malawak ito, hindi lamang sa norte nakatutok ang NDRRMC. Binabantayan din ang posibleng pagbaha sa Mindanao kahit hindi dadaan doon ang Bagyong Marce. Nag-issue kami ng flood advisory doon sa Mindanao because may mga cluster of clouds na maaaring magdulot ng mga malakas ng papag-ulan at maaaring magpabaha sa mga areas some areas in Mindanao. Naglabas din ng listahan ng DNR ng mga flood at landslide-prone area na maapektuhan ng Bagyong Marce. Lampas 1,000 mga barangay sa 12 rehiyon ang binabantayan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Abiso ng NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan sa pagtatansya ng epekto ng bagyo. Huwag po tayong matakot na magkamali sa estimation just as long as yung error ay on the side of safety. Mabuti na pong asahan niya based on information na uulan. Pag hindi umulan, okay lang po yun. Ngayon pa lamang, ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., binibigyang kapangyarihan na nila ang mga LGU dun sa mga lugar na posibleng tamaan ng Bagyong Marce na mag-force evacuate ng kanilang mga residente. Gayon din ang paghahanap ng mga drop-off at distribution points ng mga relief goods. Judgment call yan ng local disaster risk reduction and management councils. But the thing is, the earlier, the better. We already yesterday conducted the pre-disaster risk assessment yesterday afternoon at 1 o'clock for preparation on the possible impacts of Tropical Cyclone Marce. And we're discussing the worst case scenario po talaga. Pero ayon naman sa DSWD, nakapreposisyon na ang 300,000 na food packs sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Ang AFP may nakahanda ng lampas 300 rescue, search at retrieval teams, pati ang mga air assets at barko na magdadala ng relief at panggawa ng mga masisirang bahay. Yung pong mga rubber boats natin, nag-deploy na rin po tayo ng mahigit 30 na mga rubber boats sa area ng Northern Luzon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sakaling matuloy, kukwestiyonin ni Senador Bato de la Rosa ang pagsusumite sa International Criminal Court ng certified transcript ng pagdinig ng Senado sa Duterte drug war. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kukwestiyonin daw ni Senador Bato de la Rosa kung magsusumite ang Senado ng transcript ng pagdinig sa war on drugs sa International Criminal Court. Kahapon, sabi ni Senate President Cheese Escudero na hindi mangingimi ang Senado i-certify ang transcript sa pagdinig basta't may dahilan. Pero may banat dito si de la Rosa na PNP chief nung unang ipatupad ang war on drugs ng Administrasyong Duterte. Giving in to their request is tantamount to recognizing their jurisdiction. Kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC? When in fact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Giit ni de la Rosa, malinaw ang posisyon ng Malacanang na hindi kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC. Kaya kung may manghihingi ng certified true copy ng transcript, dapat tanungin daw muna ng Senate President kung sino ang nanghihingi at para saan. Pag sinabing para sa ICC, dapat sabihin sana niya na no, giving this copy to ICC is tantamount to
recognizing their jurisdiction over us. Dapat synchronize tayong lahat. Pag sinabi ng Malacanang na hindi natin ni-recognize yung jurisdiction ng ICC, hindi natin dapat i-recognize as a country, as a nation. Ang habol ko naman dito is hindi tayo magbukhang tanga as a nation. Tumangging magkomento si Escudero sa sinabing ito ni De La Rosa. Sa kalagitnaan ng Nobyembre, maaaring magkasa ng susunod na pagdinig ang Blue Ribbon Subcommittee ukol sa War on Drugs. Tingin ni De La Rosa, hindi na kailangang padaluhin ulit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban na lang kung may mabibigat na paratang o tanong para sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinadidismiss ng kampo ni Alice Go sa Department of Justice ang mga reklamong perjury at pamemeki umano ng notaryo laban sa kanya. Nakatutok si Salima Refran. Tahimik na dumating sa Department of Justice si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go para dumalo sa preliminary investigation ng mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public at use of falsified document na inihain laban sa kanya ng NBI. Kaugnay ito ng inihaing counter affidavit para sa kasong qualified human trafficking noong Agosto kahit wala na pala siya sa bansa. Nagsumite rin ng kanilang mga kontrasalaysay ang mga staff ni Guo na sina Geraldine Pepito at umano'y body double niya na si Catherine Salazar. Parehong umami noon sa pagdinig ng Senado sina Pepito at Salazar na sila ang nag-ayos ng printing ng counter affidavit ni Guo at nagkabit ng isa umanong pirmado na ni Guo na signature page. Pinadidismiss na ng kanyang kampo ang mga reklamo. Una-una, wala man siya dito eh. Anong participation niya doon sa notarization na yun? Pero hindi naman porque inutusan mo, yun na yung kaso mo doon, di ba? Kasi ang kailangan dyan, yung act talaga na nag-falsify ka ng notarization mo. Tumangging magbigay ng pahayag si Guo na isinakay sa ambulansyang ginawang service vehicle ng BJMP. Bukod sa mga reklamong ito, may kinakaharap rin si Guo na reklamong money laundering at tax evasion dito sa Department of Justice. Gumugulong na rin ang mga kasong qualified human trafficking, graft, co-waranto at cancellation ng kanyang birth certificate sa iba't ibang korte sa bansa. May kaso rin siyang material misrepresentation sa COMELEC. Hindi naman dumalo ang iba pang respondents tulad ni Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa counter affidavit ni Guo, Cheryl Medina na sekretarya ni Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Calugay at isang kadante na kumausap umano kay Attorney Galicia. Nahaharap na rin sa disbarment case si Galicia sa Korte Suprema. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng iba pang respondent. Samantala, kumarap sa pagpapatuloy ng preliminary investigation ng reklamong qualified human trafficking kaugnay ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, si Cassandra Ong, Ronaldine Baterna at Stephanie Mascareñas. Magsusumite sana ng counter affidavit si Ong pero mauurong ito dahil idinagdag na rin sa reklamo si dating presidential spokesperson Harry Roque at dalawa pang opisyal ng Whirlwind Corporation. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Mas mabilis ang pagmahal ng bilihin nitong Oktubre kumpara noong Setyembre. At isa sa mga nakaapekto ang sunod-sunod na bagyo sa bansa. At nakatutok si Bernadette Reyes. Gaya ng inaasahan tuwing Burr months, bumilis pang lalo ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo habang palapit ang Pasko. 2.3% na yan itong Oktubre kumpara sa 1.9% noong Setyembre. Una sa listahan na nagpabilis na inflation ang bigas, kabilang din sa may ambagang renta sa bahay at pamasahe. Nakaapekto ang mga nagdaang bagyo sa pagmahal ng bilihin lalo sa mga pagkain. Kapag mayroong typhoon, lalo na itong mga malalakas at may mga binabaha tayo, pagkatapos nun, mayroon talagang mga items na tumataas. Tumataas na po ang presyo ng mga bilihin, lalo-lalo na po ng mga gulay. Halos 6 na bilyong piso ang pinsala ng mga bagyo sa agrikultura. Mahigit 4 na bilyong piso dyan ay sa mga palayan. Apektado rin ang mga gulayan pero may alternatibo naman umano mapagkukunan ng supply ayon sa Agri Department. Nakakakita tayo ng 10 to 15% increase ng presyuhan ng mga highland at lowland vegetables. At ito ay magtatagal normally mga 1 to 2 weeks. Lahat mahal eh.
Kahit kita mo, kahit yung sayote, dati magkano 30, ngayon 80 ang kilo. Dati ang talong po namin 80, 70, ngayon 140 na, 130. Bukod sa mga pangunahing bilihin, ayon sa Philippine Statistics Authority, nagsimula na ring tumaas ang presyo ng ilang Noche Buena items. Very small yung incremental increase. In some commodity outlets, the prices would be higher. Mas maaga na makabili bago ang season, mas mabuti kasi mas mababa pa yung price. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.